of the Bible. So tayo ho, as I've said, ay magpapatuloy sa atin hong lesson about the Ten Commandments. At hintayin lang ho natin. Okay. At tayo ho ay nasa ikatlong utos. Pero bago ho tayo dumako sa ating review and lesson this morning, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, namamangha sa iyo, O Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin, at maging sa iyong kabanalan, O Diyos, na tunay na sakdal sa kaperpektuhan. Salamat, Panginoon, na bagamat sa iyong kadakilaan at kataasan, kami na iyong mga nilalang na nagkasala sa iyo ay patuloy mo pa rin nililingap at kinakalinga, pinagkakalooban ng aming mga pangangailangan. Patuloy pa rin sumisikat ang iyong araw, pumapatak ang iyong ulan, maging sa mga hindi mananampalataya. O Diyos, tunay, kamangha-mangha ang iyong kabutihan. At Lord, we pray na tulungan mo nawa kami na masalamin ang kabutihan mong ito sa amin. Ganoon din masalamin namin ito sa iba na lalo na mga wala pa sa pananampalataya. Lord, as we continue to study your word this morning, particularly about the Ten Commandments, ikaw po nawa, O Diyos, ang gumabay sa amin. Ikaw po nawa ang magturo sa amin. Ikaw, O Diyos, ang nagsabi sa iyong salita na kalooban mo na lumalim sa kaalaman ng iyong mga mananampalataya, at ang kaalamang ito ay patuloy na magpabanal sa iyong mga mananampalataya. O Lord, nawa ay ganapin mo po ito at gamitin mo, O Diyos, ang pag-aaral na ito upang mapangyari po yun. Samahan, tulungan, ingatan mo kami at gayon din, O Diyos, seleksikin mo kami sa anumang mga kasalanan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang kakulangan sa kabanalan at kakuparan, O Diyos, sa mga gawain na makadiyos. At ikaw po nawa ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng aming gagawin ngayong umaga, particularly sa aming pag-aaral this morning. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tumako ho tayo sa ating pagre-review. Wala. Kaya pala ulitin lang ho natin. Sorry po. Ayun. Meron na ba, Patrick? So, reviewin lang ho natin ng ilang mga bagay habang hinihintay ho natin na makita ho natin sa screen. And I hope na hindi natin nakakalimutan yung ilang mga katotohanan na ating napag-aralan na. Isa sa mga mahalagang katotohanan ay ang katotohanan na ang mga kautusan ng Diyos, ang 10 utos, ay in effect for all time. Hindi ito naging in effect lang nung binigay ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai, kundi ito'y in effect na even before that. That's why isang mabuting halimbawa diyan ay nung pinatay ni Cain si Abel, it is already sinful. That's already murder at paglabag sa utos ng Panginoon na thou shalt not murder. And then also nakita rin natin, napag-aralan natin, ang mga kautusan na ito ay hindi ito nag-exist out of vacuum. Ang mga kautusan na ito is a reflection of who God is. Nakabase ito kung sino ang Diyos. So kung gusto nating makilala pa ang Diyos, isa sa magandang kaparaanan ay tignan natin ang kanyang mga kautusan. Inutos niya na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Pag-aralan natin nakaraan, inutos niya na huwag tayong magkakaroon ng mga inanyuan at huwag tayong sasamba, maglilingkod at yuyuko doon. And it reflects, actually, hindi natin kailangang mag-wonder sapagkat sinabi agad ng Diyos, because I, the Lord thy God, am a jealous God. It reflects who God is. Siya isang selosong Diyos na ayaw niya na yung papuri, pagsamba, paglilingkod, pasalamat na dapat binibigay sa Kanya ay napupunta sa iba. And then also, as we are studying this morning patungkol sa pangalan ng Panginoon, it reflects God's zeal in God's zeal in protecting His honor, His name, His person, sapagkat ang
ang pangalan ng Panginoon ay sumisimbolo sa kanyang kabuuan. At kung merong isang napakahalaga ay yung katotohanan din naman ng kagamitan o gamit ng 10 utos. Ang kautusan ng Panginoon, as Apostle Paul said sa Galatians chapter 4, if you have your Bibles, sa Galatians chapter 4, ang sabi ni Apostol Pablo ho ay ito. Galatians chapter 4 and verse number... Galatians chapter 3 and verse number 24. Ayon. Galatians chapter 3 verse 24, ang sabi ni Apostol Pablo ito, wherefore, the law was our schoolmaster to bring us to Christ or unto Christ that we might be justified by faith. So ito daw yung purpose ng kautusan sang-ayon mismo kay Apostol Pablo. Ito ang ating schoolmaster. Ito ang ating teacher. Not to bring us to heaven. So therefore, kapag ang belief ng isang tao ay ang 10 Commandments is a means to get to heaven, it's wrong. Hindi ito lapat sa sinasabi ng salita ng Diyos. No, ang tamang gamit ng kautusan is to bring us to Christ. Sabi ni Jesus, liban ng isang tao ay aaminin niya at malaman niya na siya ay may sakit, ang walang sakit hindi nangangailangan ng manggagamot. At yun ang trabaho ng 10 utos, ipakita na meron tayong problema spiritually. Ipakita na guilty tayo. Ipakita na madumi tayo. At pag nakita natin yun, and it will point, the law will point us to Christ that we might be what? Justified by faith. So ang kautusan ay hindi kaparaanan para tayo maligtas. Ang kautusan ay nagtuturo sa atin patungo sa tagapagligtas. At ang tanging kaparaanan para tayo maligtas is that if we will have faith, true faith in the gospel of our Lord Jesus Christ. So napakahalaga ng bagay na yan. So, basahin ko lang muli habang matuloy na gumagawa ng kaparaanan ng ating technical team. Basahin natin muli as we have been doing. If you have your Bibles, you can open it to Exodus chapter 20 para ho masundan ho natin. We've been reading the 10 Commandments every time we have our lesson. Exodus chapter 20 verse 3, simulan natin. Commandment number 1, kung sa ulado nyo na, much better. Ang sabi, thou shalt have no other gods before me. Hindi pwede magkaroon ng ibang Diyos. Ang tunay na Kristyanismo, ang tunay na pananampalataya ng Biblia is definitely monotheistic. One God. Hindi pwede ang marami. Commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Bawal gumawa ng mga inanyuan, pinintahan, o anumang mga bagay na yan, but not just it is not the wholesale prohibition of images, but rather images to be worshipped or mga sumisimbolo sa kadyusan na ang layunin ay magbigay ng mensahe patungkol sa Diyos at sumamba dito. It is not allowed sapagkat ang sabi, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. So muli nga ho, for example, nag-tour ka sa Italy, maraming mga sculptures doon. Hindi necessarily bawal. Wag na tayo lumayo sa bahay natin. Maaaring meron kayong picture ng kasal niyong mag-asawa. Not necessarily forbidden, pero iba na pag tinutulusan mo na yun ng kandila at niyuyukuran mo na yung picture ng misis mo. Iba na yun. So hindi lahat ng larawan at skulptura ay bawal, pero bawal kapag ito ay sumisimbolo na sa kadyusan at pinag-aalayan ng pagsamba, paglilingkod at panalangin. And then number 3, kung saan nandun tayo ngayon sa pag-aaral, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag nating babanggitin, huwag nating gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Commandment number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. And ngayon pa lang sasabihin ko na medyo magiging mahaba-haba yung lesson doon sapagkat may malaking usapin about the 4th commandment. Commandment number 5, honor thy father and thy mother. Nahandoon ang command patungkol sa magulang. Commandment number 6, thou shalt not kill or thou shalt not murder. Hindi lahat ng pagpatay ay masama. Kahit ang gobyerno, sabi ng Romans chapter 12, ay hindi display lang yung espada.
Ang pulis, hindi display lang yung baril. At kung kinakailangan, gagamitin nila yun para tupdin yung kanilang tungkulin. So hindi lahat ng pagpatay ay masama. Nevertheless, ang lahat ng pagpatay ng walang katampatan o makadiyos na rason ay masama. And that is murder. Commandment number 7, thou shalt not commit adultery. Then commandment number 8, thou shalt not steal. Wag tayong magnanakaw. Commandment number 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, or much more kilala sa thou shalt not lie. Wag kang magsisinungaling. And commandment number 10, thou shalt not covet. Wag kang mag-iimbot o wag kang magnanasa ng bagay na hindi sa'yo. Update po. May possibility bang makita? Sa online. Pero dito, yun na pala. Okay, ayun na pala. So, salamat po. Thank you very much. Thank you. So, tuloy ho tayo. Reviewin lang ho natin yung ilang mga napag-aralan natin about the first commandment. Thou shalt have no other gods before me. When God commanded us to have no other gods, He is also commanding us to choose Him as the true God, enthroning Him as our only Lord. Amen. So muli, madalas ang impression ng mga tao sa Ten Commandments, bawal, 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 bawal. And if you remember our lesson, isa sa mga paraan ng pag-approach sa mga utos ng Panginoon, particularly ang Ten Commandments, it is both negative and positive. Meron tong pinagbabawal, at kung meron tong pinagbabawal, inre-reinforce nito yung tama. So kung hindi pwedeng magkaroon ng ibang Diyos liban sa Panginoon, well, dapat ibig sabihin nun, ang Diyos lang ang ating Panginoon. So, hindi option na wala. Hindi po pwedeng wala. So, dapat meron tayong kinikilalang Diyos at yun ay ang tangi at tunay na Panginoon lamang ng salita ng Panginoon. At meron yung kaakibat na responsibilidad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At ano ang responsibilidad natin sa nag-iisa at tunay na Diyos? Paano dapat ang tugon natin if we truly recognize this one God? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. As we have applied this, kung naalala niyo ho, ang hindi po pwede isa sa hindi po pwede sa Bible at paglabag pa rin sa unang utos ay yung quote and unquote, naniniwala kang merong Diyos pero bali wala. Wala lang. Naniniwala akong may Diyos, pero Brother Paul, alam niyo, hindi ako religious eh. Hindi para sa akin yung church eh. Hindi para sa akin yung... No, hindi yun option. Because if we believe this one true God, ang sabi ng Bible, thou shalt love the Lord thy God. So hindi pwede na knowledge lang na merong Diyos, but this recognition sa iisang Diyos calls us to submission. And these two cannot be separated. Number 2, or commandment number 2, pinag-aralan natin, natapos natin 2 Sundays ago. Thou shalt not make unto thee any graven image, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Ilan sa mga napag-aralan natin, any idol is a misrepresentation of the true God. Ang lahat ng idols is a misrepresentation. Hindi kayang ilulan ng anumang gawa ng kamay ng tao ang Diyos na walang hanggan. Hindi kayang ilulan ng gawa ng kamay ng tao ang Diyos na sakdal sa kaperpektuhan. Anumang ganda ng pinta, anumang ganda ng disenyo, yan pa rin ay may mga kamay na hindi nakakagawa, may matang hindi nakakakita, may tengang hindi nakakarinig, may maa na hindi nakakalakad. So again, ito ay very much contrary. Idolatry created a false image of God that is exactly the opposite of who He really is. Ang mga idols ay walang kayang gawin. Dapat silang buhatin. Kung gusto mo silang mapunta sa ibang lugar, sila ay bubuhatin, ikakarga sa anumang sasakyan o anuman. Wala, hindi kaya gawin. Ang sabi ng Psalm 135, but our God is in the heavens and He doeth whatsoever He will or He pleases. Yung anuman ang kalooban niya, ginagawa niya. In contrast sa mga Diyos-Diyosan, wala silang kayang gawin sapagkat wala silang buhay. Point? Ayan, isang mahalaga, word over image. Word over image. Our worship of God must be ruled by His revelation of Himself, not through images, but through the Word.
Nagpakilala ang Diyos sa atin hindi sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan. Nagpakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan particularly and especially, yes, sa kanyang mga nilikha, pero particularly and especially sa pamamagitan ng kanyang salita. And we must worship God sang-ayon sa kanyang salita. The second commandment is not only forbidding us from wrongfully worshiping idols, it is positively commanding us to worship God in the right way. Kaya muli, ang commandment number 2 ay hindi lang nagsasabing bawal yung mga Diyos-Diyosan. Kung hindi, okay, bawal yan, ano dapat? Bawal sambahin to, paano dapat sambahin ng nag-iisa at tunay na Diyos? If you have remembered yung ating pag-aaral about worship, doing what is positively commanded or prescribed by God in His Word is the key to offering acceptable worship to Him. Ang susi sa tamang pagsamba ay ang pagganap ng kaparaanan o kaparaanan ng pagsamba na sinabi ng Diyos positibo sa kanyang salita. So, we are not free to be creative when it comes to worship. We are called to be faithful when it comes to worship. Dapat ay nakaayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Remember si Nadab and si Abihu na mga anak ni Eli at nag-alay sila. Nag-perform sila ng worship sa temple. Kaya lang, yung incense, yung usok na ginamit nila ay hindi sang-ayon sa prescription ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi ba ni Lord, well, okay lang, sincere naman sila. No. Pinatay sila ng Diyos. So again, hindi tayo pwedeng maggawa ng paraan ng pagsamba natin and then ipipilit natin sa Diyos. Hindi, ang Diyos ay nagsabi, ito ang mga hinihingi ko. At yun ang trabaho natin na gawin sa ating pagsamba sa Panginoon. So number three, finally, dito na tayo sa ating sinimulan last time. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that take his name in vain. So balikan natin yung ating napag-aralan. Naming and authority. May relation yung pagbibigyan ng pangalan at yung otoridad. The act of giving a name is a display of authority. Yung pagbibigay ng pangalan. Example lang, nung ginawa ng Diyos ang tao, ang sabi ng Diyos sa tao sa Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 27 hanggang 28, magkakaroon sila ng dominion over creation. At isa sa mga ginawa ni Adan ay ano? Sino nagbigay ng pangalan ng mga hayop? Si Adan. So yung pagbibigay ng pangalan ay display o pagpapakita ng authority. Isa pa. Sabi ng Bible, the head of the woman is the man. Sino nagbigay ng pangalang woman? Nung dinala ng Diyos si Eve kay Adam, ang sabi ni Adam, this is now bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman. Ang nagbigay ng tawag na woman or babae sa babae ay ang lalaki. Now, it doesn't mean na mas mataas ang lalaki sa babae. It just means na may authority. Hindi ibig sabihin na mas may value ang lalaki sa babae. That's a wrong perception. It just means na nilagay sila ng Diyos sa authority. Pero kagaya nung paalala natin, at minsan dito naglalagablab ang puso ng mga feminista na girl power. No. Sino na nagkasala? Si Adan o si Eva? Pero sa Bible, na kanino ang sisi? Na kay Adan. Okay? Kaya yung unang dinala sa ICC ay si... Kasi siya yung nasa taas eh. I'm not saying na guilty siya, pero may nangyari habang siya ang namumuno. At ganun din. So, wag niyo sanang isipin mga kababaihan na dahil nilagay ng Diyos ang lalaki sa otoridad ay mas mababa ang... No, doesn't mean that way, pero may mas mabigat na responsibilidad. And I don't know if you really want to take that heavy responsibility if understood rightly. So, one of the remarkable things about God is that no one ever named Him. Nung tinanong ni Moses, Lord, anong sasabihin ko? Pag tinanong nila, anong pangalan mo? Hindi sinabi ng Panginoon, well, bahala kayo kung anong gusto niyo tawag sa akin. No. Sinabi ng Diyos, ito ang pangalan ko. So, again, ang pagbibigay ng pangalan ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng otoridad
doon sa mga binigyan ng pangalan. At ito yung magandang katotohanan patungkol sa Diyos, walang nagbigay ng pangalan sa Kanya. Nireveal niya lang yung Kanyang sariling pangalan. So what is in a name? Okay, Brother Paul, with all that, ano ba ang mahalaga diyan sa pangalan na yan? Iyan ba ay mga tunog lang na partikular na sets ng tunog upang ma-distinguish natin ang isa't isa from differentiate one from one another? So God's name, as we have studied last time, represents His entire person, essence, and reputation. Ito yung pangalan nito. Ito yung hindi masyadong nating abot o hindi natin masyadong ginagamit sa panahon. So, paminsan-minsan lumalabas, lalo na sa mga pinikula. Madalas kong ginagawang halimbawa, yung pinikula ni FPJ o kung sino man, na sasabihin nung tatay sa anak, huwag mong bibigyan ng kahihiyan ang pangalan natin. Well, pangalan lang naman yun. Well, again, yung pangalan ay sumisimbolo sa buong pamilya. It's something na sumisimbolo sa kabuuan. And also, the name of God represents His entire person, His entire essence, His entire reputation. That's why, if we use God's name in vain, ituturing nating valueless or worthless yung pangalan niya, and that means it reflects we are valuing Him less. So hindi pwedeng ihiwalay yung pangalan niya sa kung sino siya. Sabi ni Phil Ryken, for the Hebrews, the name was inseparable from the person. It expressed a person's inward identity. When we use the name of God, therefore, we are referring to the essence of His divine being. Pag ginamit natin ang pangalan ng Diyos, muli, hindi ito parang abracadabra, or sa ating in Jesus' name, parang magical words. No, this name pertains to a person, represents the whole person. So hindi natin yun pwedeng ihiwalay. Sabi pa ng theologian na si Herman Bavinck, summed up in His name, therefore, is His honor, His fame, His excellencies, His entire revelation, His very being, upon those to whom it is revealed. Therefore, the name confers special privileges and imposes unique obligations. So again, sinasakop dito, pinirepresenta nito yung kabuuan kung sino ang Panginoon. That's why napakahalaga na hindi lang yung letra, kundi yung sinisimbolo nito. Yung sinisimbolo o nire-represent nito. Exodus 20 verse 7. So nakita natin, sinagot natin tanong, naming and authority, what is in a name? Ngayon naman, what name? Anong pangalan? Ang maliwanag ang utos ng Panginoon, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Now, mahalaga. Every time we read in the Bible, the name, the noun, Lord, particularly capital O, capital R, capital L, capital O, capital R, capital D, all caps, ang Hebrew word sa likod nito is the Hebrew word Yahweh, or YHWH. It's called the Tetragrammaton, the 4-letter words. Now, gusto ko lang liwanagin sapagkat may misinformation na natutunan ako noon, and sadly naituro ko sa iba noon, pero nung naiayos na, I recant yung misinformation. Old Hebrew literature are consonantal, meaning all words have no vowels. Dahil naalala ko, narinig ko sa mga tagapagturo noon, ang pangalan ng Diyos ay YHWH, walang vowels. Unpronounceable. Sige nga, paano mo ipopronounce yan? At ang sabi ng isang tagapagturo, pinotektahan ng Diyos yung pangalan niya para hindi daw ma-misuse ng tao. Para ba ganito? Hindi mo kailangan ng no left turn kung walang kanto sa left. Bakit may utos na huwag gamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ng Diyos kung hindi naman pala magagamit and unpronounceable? So again, that's a misinformation. Bakit? Dahil lahat ng salita sa Old Hebrew ay consonantal, walang vowels. Kahit tanong nyo pa kay Wiki, ang sabi ni Wiki, the Hebrew alphabet, originally the alphabet was an abjad consisting only of consonants, no vowels. Pero merong known pronunciations.
At kahit itanong nyo pa sa Hudyo, ang pronunciation ng pangalan ng Panginoon ay Yahweh. Yun yung pronunciation. Now, ito yung pinakilala ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. And God said unto Moses, nung tinanong ni Moses, anong pangalan ng sasabihin ko? Ang sabi ni Moses, I am that I am. And he said, thus thou shalt say unto the children of Israel, I am sent me unto you. And God said, moreover unto Moses, thou shalt say unto the children of Israel, itong sasabihin mo sa kanila, the Lord, Yahweh, God of your fathers. So sinasabi, kasi merong gods of Egypt. Dinidistinguish ngayon ng Panginoon, the God of your fathers. Sino ito? Hindi ito si Ra, hindi ito kung sino-sino pang mga Diyos-Diyos. Yahweh. Yahweh, God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. So it speaks of, nung sinabi ng Diyos, I am that I am. Even His name, Yahweh, speaks of God's self-existence. Ako nga na umiiral magpakilanman. Ako nga na hindi nakadepende sa kahit ano. Self-sufficiency and His supreme sovereignty. Ito ang nire-represent nung pangalan ng Panginoon. And as Phil Ryken said, His supreme name was simply Yahweh, the Lord God. This name is much more than a convenient way to address God. It represents God's entire reputation. Nirepresenta nito kung sino ang kabuuan ng Panginoon. So muli, that's why sana maunawaan natin na okay, kaya pala hindi dapat gamitin sa walang kabuluhan. Dahil pag ginagamit mo sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos, tinatrato natin siyang walang kabuluhan. Dahil ang kanyang pangalan ay sumisimbolo sa kanyang kabuuan. Now, gusto ko lang hong maging malinaw ito sapagkat ang mga Hudyo ay dumulas dito. What is not prohibited? Ano ba yung hindi pinagbabawal? Ang sabi ng Bible, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. What is prohibited by God is not the use, but the misuse of His name. Nakuha ho natin? Ang mga Hudyo, lalo noong unang panahon, dumulas sa huwag nating gamitin. No. Hindi pinagbawal ng Diyos ang paggamit ng kanyang pangalan. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan. Sapagkat, sana maunawahan nyo, pag ginawa natin na huwag natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon, we're adding to the commandment. Hindi yun ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, huwag natin gagamitin sa walang kabuluhan. Para maging maliwanag. So, again, believers in the Bible use God's name. Maraming beses. Sa Lumang Tipan, kasi doon lang naman present yung Tetragrammaton, Yahweh is rendered as all caps Lord, is used in 6,079 verses, mentioned 7,242 times. So yes, ginamit nila ng paulit-ulit ang pangalan ng Panginoon. Hindi bawal gamitin ang pangalan ng Diyos, bawal tong gamitin sa walang kabuluhan. Example, Psalm 3 verse 1, a Psalm of David. So it's si David ang may akda. At ang sabi ni David, Lord, Yahweh, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Psalm 113 verse 1, dito sa 5 verses, every verse ginagamit yung pangalan ng Diyos na Yahweh. Praise ye Yahweh, praise ye servants of Yahweh, praise the name of Yahweh. Blessed be the name of Yahweh from this time forth and forevermore, from rising of the sun unto the going down of the same. Yahweh's name is to be praised. Yahweh is high above all nations, and His glory above the heavens. Who is like unto Yahweh our God, who dwelleth on high. So muli, rapid fire every verse. Nahandun yung paggamit ng pangalan. So, ang punto ko lang ho, sana maging maliwanag na hindi bawal gamitin ang pangalan ng Diyos. Ang bawal ay ang pag-misuse ng pangalan ng Panginoon.
Isa pa, Isaiah 1:20, but if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord, Yahweh, hath spoken it. Hosea 4, verse 1, hear the word of Yahweh, ye children of Israel, for Yahweh had a controversy with the inhabitants of the land. And lastly, 1 Kings 8, verse 57, Yahweh our God be with us, as He was with our fathers, let Him not leave us, nor forsake us. So muli, all over Scripture, as we have seen, more than 7,000 times, ginamit ang pangalan. So, yes, baka kasi magkaroon ng, pinapalitan ba natin? No. Muli, pag binasa nyo ang Hebrew Bible, ang makikita nyo doon ay YHWH. Pero pagdating natin sa English Bible, ang nilagay nila doon is capital L, capital O, capital R, capital D. By the way, maging sa mga Hudyo, sa pagsusulat nila ng Hebrew Bible, gusto ko lang i-correct yun, kaya nila nilagyan ng capital para ma-distinguish na yung sa likod nito ay ang pangalan mismo talaga ng Panginoon. So muli ay hindi bawal, paulit-ulit sa Bible na ito ay ginagamit. Misusing God's name. The particular misuse of God that God refers to involves speaking about Him in careless, thoughtless, or even trivial manner as if He were insignificant or non-existent. Yun ang pinagbabawal ng Diyos. Yung gagamitin natin yung kanyang pangalan or magsasalita tayo patungkol sa kanya ng careless. Wala lang, hindi tayo maingat. Halimbawa, may inabot sa'yo na envelope. At tingnan mo yung envelope, may lamang papel at yung papel ay basura. Paano mo hahawakan yung envelope? Paano mo hahawakan? Wala lang. Tupiin mo pa yun, lagyan mo sa bulsa mo. Wala lang. Pero may inabot sa iyo envelope, pag tingin mo, ang laman ay papel, pero kakaibang papel. May check number. Check Tapos may nakasulat, 10 million pesos. Paano mo hahawakan yung sobre? Wala lang. Gaganon-ganon mo lang, tutupin mo lang, lagyan mo sa bulsa mo. Nakuha ho ba natin? Ang punto ay yung value. If we understand the value of that paper, we will take care of it. Ganon din sa pangalan ng Diyos. If we understand na nare-represent nito yung value, which is an infinite value ng Panginoon, we should not carelessly handle ang pangalan ng Diyos. God's name carries profound spiritual importance. Therefore, to regard it as trivial is to engage in true profanity. Ang pangalan ng Diyos ay nagbibigay talaga ng matindi at kasama nito ang napakahalagang spiritual na kahalagahan. Therefore, kapag ginagamit natin ito ng walang kabuluhan at minsan joke-joke pa, minsan pag nagpapahinga si Brother Paul, minsan sa ginagawa ko, nanonood ako ng dry bar comedy. Yung dry bar comedy, yung comedy ng mga comedians na malinis, hangga't maaari, walang pagmumura, walang mga obscenity. Pero may mga pagkakataon gagamitin pa rin nila ang pangalan ng Diyos. In a joke. So again, it is to engage in true profanity. Point to dishonor God's name in any manner is to diminish His holiness, implying that God Himself is of no worth. Walang halaga sa atin. Hindi natin binibigyan ng tamang pahalaga. Now, 3 common misuse of God's name in the Old Testament. Now, binigay ito ng Diyos sapagkat meron talagang danger. At meron talagang pagkakataon na misuse ang pangalan ng Panginoon, pero particularly, there are 3 particular na madalas, hindi ito lang, pero ito yung mga madalas na kaparaanan na mishandle ng mga Hudyo ang pangalan ng Panginoon. Number 1 is through sorcery. Sorcery. So Deuteronomy chapter 18 verse 9, ang sabi ng Panginoon, when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Okay? Again, ang lupang pinangako ng Diyos, dadalhin na sila doon ng Panginoon, pero may mga nakatira doon.
yung mga Hittites, Jebusites, Canaanites, and so on. At itong mga groups of people na ito ay may iba't iba ng mga pagsamba at kaparaanan ng kanilang espiritualidad at nahandun na yung mga animistic practices, sorcery, and so on. Ang sabi ng Panginoon, pagdating nyo doon, may expose kayo. Huwag niyong gagayahin. Huwag niyong gagayahin. Verse 10, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through fire. Now, ano na yan eh? Anong tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag do sa literary technique. Pinagaang na. Alam niyo yung pass through fire? Sapagkat may mga kultura ho noon na literally ang offering nila ay yung mga anak nila. Susunugin nila yung mga bata. Merong Diyos-Diyosan na malaki na gawa sa tanso na nakaganon yung pangalan niya at magsisiga sila ng kahoy sa ilalim nung tansong Diyos-Diyosan na yon at mag-iirit yung magbabaga yung red hot at ilalagay nila yung bata doon. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gagayahin yan. They do children sacrifices. Thou shalt not make his son or his daughter to pass through fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Yan. Marami sa Quiapo niya. Nanguhula sa lamangkero, binabasa ang palad at titingnan ang mga mangyayari sa pagkalinyan, yung astronomy and so on. Enchanter or a witch, mangkukulam, or a charmer. Ibig sabihin ay nahandoon yung mga ng gumagawa ng mga potions ng gayuma and so on. And consulter with familiar spirits, tumatawag sa mga iba't ibang spirito. Nauso dati yung tawag doon sa pinilalaroan ng mga kabataan? Ouija, ano ba yun? Spirits of Ouija, yung board na yun, tumatawag na mga espiritu, akala nyo, no. Sabi ng Bible, sabi ng Diyos, wag. Or a necromancer. Necromancer communes with the dead. Tumatawag sa mga patay. Tumatawag sa espiritu ng mga patay. At yung iba, lumalapit sa mga spiritista para tawagin yung espiritu ng lolo nila para tanong kung saan binaon yung ginto. Sabi ng Bible, no. Wag. For all that do these things are an abomination unto the Lord. Kasuklam-suklam ito kay Yahweh. And because of these abominations, the Lord thy God drive them out from before thee. So muli, ito ay ayaw ng Panginoon, maliwanag. The place where Israel came from and the place that they were going to were all deep in these forbidden practices. Ang Egypt na pinanggalingan nila, existing yung mga practices. Ang Canaan na pupuntahan nila, ay nahandoon yung mga practices. At sabi ng Diyos, huwag niyo itong gagayahin. They often employ the names of their gods when doing these things, as they believed that they will be able to gain access to supernatural powers or spiritual realms. So tinatawag nila yung pangalan ng kanilang Panginoon. You remember sa 1 Kings, si Prophet Elijah against the 450 prophets of Baal. And all throughout, from morning to afternoon, tumatawag sila kay Baal, tatawag nila ang pangalan ni Baal. Again, doon yung paggamit nila ng pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan. At sa pamagitan nito, naniniwala sila they will be able to access supernatural powers or spiritual realms. Ang punto, God refuses to be a mere tool or be manipulated for carnal benefits. Ganun din. Ayaw ng Diyos na gagamitin lang siya para lang may matupad yung carnal desire at yung mga ayaw ng Diyos na gamitin siya para manipulahin siya. Sa Book of Acts, may gumawa niyaan almost like that. Nakita nila si Pablo na nangangaral. Nagpapalaya sa masasamang espiritu si Pablo sa pangalan ni Jesus.
So meron doong 7 sons of Sceva na ang sabi nila, we adjure you in Jesus' name who Paul preach. Inuutusan namin kayo sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Ang sabi ng mga demonyo, si Pablo kilala namin, si Jesus kilala namin, pero sino kayo? At sila ay sinaktan noong inaalihan na masamang espiritu. So muli, to use God's name as a mere magical word or at merong mga so-called Christian groups na gano'n ang trato sa pangalan ng Panginoon. Ano? Tapal lahat yung sticker na Jesus, lagay dyan, tapal. Para ang turing sa pangalan ni Jesus ay agimat. Pangtaboy na masasamang espiritu. Na inaano lang nila, sinusubukan nilang i-manipulate ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pangalan. And it should not be so. So, sa sorcery. Number 2, paano pag ginagamit ang pangalan ng Panginoon lumang tipan sa mga maling kaparaanan, false prophecy. May mga false prophets. In the Old Testament prophets consistently proclaimed, "Thus saith the Lord." Kapag nagsugo ang Diyos ng propeta sa isang bayan o sa mga tao, laging ang intro nila, hindi man lagi, pero madalas ang intro nila, "Thus saith the Lord." Muli, ang propeta ay walang sariling mensahe. Ang daladala lang ng propetang mensahe ay yung sinabi ng Diyos. So hindi niya sinasabi ko sa inyo, no. Ang sabi ng mga propeta, ito ang sabi ng Diyos. In contrast, when a false prophet attempted to invoke God's name in this manner, it constituted a deception and a misuse of the name of God. So yung mga false prophets, ganun din. Hindi sila totoong prophet, pero gagamitin nila yung pangalan ng Diyos para supposedly lagyan ng, para ba ganito, pinipeke yung pirma? Wala ginaya mo, pineke mo yung pirma nung manager ng bangko para magkaroon ng bigat yung sulat. At ganoon ang ginagawa ng mga false prophets. They use God's name para di umano magbigay bigat o credibility dun sa kanilang sasabihin sa mga tao na hindi naman talaga sinabi ng Panginoon. Sa Jeremiah 14 verse 13, may warning ang Diyos dito. Then said I, Lord God, behold, the prophets say unto them, ye shall not see the sword, neither shall ye have famine, but I will give you assured peace in this place. Again, baka hindi nyo ma-connect. Si Jeremiah ay kilala bilang the what? Anong klaseng prophet? The weeping prophet. Siya ang umiiyak, tumatangis na propeta sapagkat nakita niya yung pagkawasak, yung parusang ibinigay ng Diyos. So ang pangunahing mensahe ni Jeremiah, darating ang parusa ng Diyos, darating ang parusa ng Diyos. Pero yung mga false prophets, ang sabi nila, no. Walang darating na espada, walang darating na taggutom. Ang ina-assure ko sa inyo ay peace, yun ang sabi ng Diyos. Nagbibigay sila ng false prophecy, false message. Hindi, ang sabi na ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, dahil sa kasalanan nyo, darating ang parusa. Ang sabi ng mga false prophets, no, okay lang tayo, walang parusa. Relax lang. Verse 14, then the Lord said unto me, the prophets prophesy lies in my name. I sent them not, neither have I commanded them, neither spake unto them. Hindi ko sila pinadala, hindi ko sila inutusan, hindi ako nagbigay ng mensahe sa kanila. Ibig sabihin yung sinasabi nila, hindi yun galing sa akin. Pero sinasabi nila yon sa pangalan ng Panginoon. They prophesy unto you a false vision and divination and a thing of naught and the deceit of their heart while using the name of God. And sadly, sa panahon natin ngayon, kung i-apply natin, marami naman, though they're not prophets, they are preachers using the name of God, using the name of the Holy Spirit. Mga kababayan, gusto nyo bang mawala ang problema?
Oh, sa pangalan ng Diyos, basta magpadala lang kayo ng 500, ipapadala namin sa inyo ang panyong ito na may kapangyarihan. Power of God for sale. Meron bang gumagawa? Yes. Even until now. Natutokso kong sabihin yung pangalan ng grupo. L. Alam niyo na yung kasunod. So muli, ayaw ng Panginoon. Hindi dapat gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. False prophecy. Jeremiah 14 verse 15, therefore, ang sabi ng Diyos? Thus saith the Lord concerning the prophets that prophesy in my name, and I sent them not, yet they say, sword and famine shall not be in this land. By sword and famine shall these prophets be consumed. Hindi baliwala sa Diyos. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon at nagsasabi ng mga mensaheng hindi sang-ayon sa Panginoon, hindi galing sa Panginoon. May parusa ang Panginoon sa kanila. Muli, God will not hold them guiltless. That means itatrato sila ng Diyos bilang guilty. False prophecy was an attempt to use God's special divine name to advance a prophet's own agenda. So let us, isa yun sa mga kaparaanan na ang pangalan ng Diyos ay nami-misuse. Ganong karami ngayon, mga kapatid, nanaginip ako kagabi, kinausap ako ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, malapit na siyang dumating. Ang sabi niya, magsama-sama tayo, ibenta niyo lahat ng inyong mga properties at i-donate niyo sa ministry na ito. Nagamit ang pangalan ng Panginoon. Number 3, at ito yung isa sa mga madadalas, ito yung miss sa mga common people madalas, is false oaths. Ito yung rolled oats at saka false oats, hindi ito yung oatmeal. Mga sumpa or pangako o tipan, false oaths. To establish their credibility, individuals often attempt to assure others of their honesty, particularly in contexts like court cases or business agreements. They use phrases like, this saith the Lord, or as the Lord liveth. Para bang susumpa sila, habang buhay ang Diyos sa pangalan ni Yahweh, maniwala ka sa akin, babayaran kita. Habang kumikindat-kindat. Okay? At maniwala kayo mga kapatid, maraming sumusubok niyan ngayon. Minsan may pumunta rito sa bahay namin ang aga-aga, as early as 7:30. Father Paul, habang naglalakad ako patungo dito, may problema ako. Pero habang naglalakad ako, pinaalala sa akin ng Diyos ang pangalan mo. Sabi ko, sa bandang dulo, mangungutang. Pero kilala siya sa lugar nila na nangungutang na hindi nagbabayad. At gagamitin nila ang pangalan ng Diyos para at ang palayunin nila ay, so muli, ito ho ay hindi kalooban ng Panginoon, ayaw ng pagkasalanan sa Diyos. Jeremiah 5:2, and though they say the Lord liveth, surely they swear falsely. Ang Diyos ay buhay. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay buhay at siya ang saksi. Okay, meron tayong ngayong agreement. At kahit sa kanila mismo, alam nilang wala silang layunin na tumupad. Pero gagamitin na habang ang Diyos ang buhay, ang Diyos ang nakakakita, ang Diyos ang nakakarinig. At syempre, lalo na sa isang Hudyo, noong time na yon, mabigat yon. At yung iba, okay, saksi ang Diyos, go through the business transaction, and then lo and behold, wala silang plano na tumupad. By doing this, they are calling God as their witness and are saying that they are willing to suffer punishment if found false. So gagamitin nila ang pangalan ng Diyos, gagamitin nila para magmukha silang legit. Sa panahon natin ngayon, may mga gumagawa nun, gagamit ng pangalan ng ahensya ng gobyerno
Kami po ay mula sa DENR at para ho yung business nyo ho ay ma-approve ng maayos o ng mabilis, kailangan ho natin ng ganito. At para hindi na ho kayo magtagal, kaya ho namin i-procure yung paper. Then pakilala nila sila ay galing sa DENR. Ginagamit nila ang pangalan ng ahensya ng gobyerno. And the same way, ganun din, ginagamit ng iba ang pangalan ng Diyos para makapangdaya. It was using God's name to confirm what was false rather than what was true. And it can be called perjury. Leviticus 19:20, and ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name thy God, I am Yahweh. So muli, yung paggamit ng pangalan, pag-swear, pangangako sa gamit ng pangalan ng Diyos, falsely, alam mo talaga na ang goal mo ay makapandaya, makapanlamang. Wala kang, again, yung mga scammers. Naalala ko, may nagkwento sa akin ng karanasan niya, umorder siya, nakipag-transact siya sa Facebook. At yun daw, ka-transact niya ay nagsasabi pa daw, Christian ako, dito ako sa church na ganito, ay ganito, praise the Lord, salamat sa Diyos sa ginagawa sa inyo, sa bandang huli, nadaya siya ng 10,000. Yung pa-praise the Lord pa yun ang tumakbo. At nung naibigay na yung send na yung bayad, wala na. Pa-praise the Lord pa. So again, let us be very careful. Now, in the remaining 5 minutes natin, tignan lang natin. So yun yung tatlong main misuse ng pangalan ng Panginoon, lalo na nung lumang tipan. Hindi lang yun, pero yung main 3. Pero let me gather more mula sa book ni A.W. Pink. Nagbigay pa siya ng 2. Ang sabi niya, we misuse God's name when we use it without due consideration and reverence. Nami-misuse natin ang pangalan ng Diyos kapag walang tamang konsiderasyon, hindi natin binag-iisipan, at walang tamang pagbibigay halaga. Walang tamang pagsamba. Sabi ni A.W. Pink, the name is not to be sported with and to be tossed to and fro upon every light tongue. Hindi lang parang malalang, parang laro lang na ginagamit mo ang pangalan ng Diyos. Sabi niya, O my reader, form the habit of solemnly considering whose name it is you are about to utter. Gawin mo daw habit na papaalalahanan mo yung sarili mo. Kapag lalabas sa bibig mo ang pangalan ng Diyos, paalalahanan mo yung sarili mo kung gaano kabigat, kung sino siya, kung gaano siya kadakila, and hopefully, it will prevent us from treating it very lightly. Na parang wala lang. That it is the name of Him who is present with you, hearing you pronounce it. Wow. Alam mo yun? Yung mga nagpepeke ng pirma, gagawin kaya nila yun kung yung mismong tao na pinepeke nila ay nahandun at nakatingin? Pero ang paalala ni A.W. Pink, pag ginamit mo ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan, ginamit mo ito para makapandaya, ginamit mo ito parang pampadulas lang, naririnig tayo ng Diyos. Nahandun siya at naririnig niya. Him who is present with you, hearing you pronounce it, who is jealous of His honor, and who will dreadfully avenge Himself upon those who slight Him. Hindi baliwala sa Kanya kung gagamitin natin ang pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. Young people, huwag kayong matukso na gamitin ang pangalan. At kaakibat din nun, gamitin ang gawain ng Panginoon. Saan ka pupunta? Sa church. Sa church po. Magsaserve kami kay Lord. Pero hindi ka naman pala sa church pupunta. Yeah? So again, dinig ng Diyos. Alam ng Diyos at hindi ito baliwala sa Panginoon. And number 5, dito tayo matatapos. Lastly, we misuse God's name when it is employed hypocritically. Minsan, ito yung mahirap. Nasanay na lang tayo.
Kung paano yung iba, nasanay na sa kada sentence nila ay may mura sa dulo, may mga Kristiyano, nasanay na lang. God bless. Lord willing. Pero, God bless, but you really didn't mean it. Hindi mo kinonsidera. Anong ibig sabihin nun? Particularly in religious context, lalo na sa loob ng church, sa mga usapan patungkol sa Panginoon. When we use God's name to appear more spiritual or sound more religious, sinasadya natin na, alam niyo, pagdating sa church, medyo iba yung lengguwahe natin. Meron tayong konting praise the Lord, meron tayong konting God bless, meron tayong konting hallelujah, para lang mag-appear more spiritual. When we mention or sing of His name in worship, but doing it with little to no reverence. At dito, ito yung kailangan nating bantayan, mga kapatid. Even in prayer. Dahil, nakalimutan ko sino yung kausap ko nung minsan. Sabi ko sa kanya, mapanganib sapagkat, for example, naging routine ng prayer. Ewan ko kung kayo ay kagaya ko, minsan, hindi mo masimulang kumain. Hindi ka makakain. Bakit? Sang-ayon kayo sa routine mo, dapat magpe-pray muna. At ang madalas, kapag nag-pray tayo, kung hindi man kauna-unahan, ilan sa mga unang salita na lumalabas sa ating bibig ay ang Panginoon. Or minsan, Lord. But we were just doing it routinely. And when we utter God's name, sinabi natin ang pangalan niya na walang konsiderasyon kung sino siya. O hindi talaga natin siya kinakausap, hindi talaga natin siya ina-address. When we mention His name, maging sa pag-awit. So as we have studied sa worship, sana ho, we're not just going with the flow sa worship. Sana po pag umaawit tayo at nahado ng pangalan ng Diyos, nahado ng patungkol sa Panginoon, ay engage tayo, hindi lamang sa tono, kundi engage tayo maging sa katotohanan ng mga kanta na ating inaawit. So we run the danger of using God's name in vain if we use it in this way na walang katampatang pagpapahalaga at walang katampatang konsiderasyon para patungkol sa Kanya. Muli, it's not, hindi sinasabing huwag gamitin. Ang sinasabi ay huwag gamitin sa walang kabuluhan. So therefore, we should take time when we will pray. Remind ourselves. Pag-aawit tayo, kapag dadako na tayo sa pagsamba, paalalahan natin yung ating sarili tungkol sa Diyos na ating tinatawagan, kung gaano siya kadakila, gaano siya kaluwalhati. Luke chapter 6 verse 46, ito tayo matatapos. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Again, this is the Lord Jesus Christ speaking to a very religious group of people. They call Him Lord, Lord. Pero hindi nila ginagawa. They call Him Lord, pero hindi nila talaga siya Panginoon. Kasi hindi sila sumusunod. So that's a danger of calling Him, using His name, addressing Him na walang kabuluhan. At hindi ito baliwala sa Diyos. Ito ay kasalanan. The Lord will not hold him guiltless nang gumagamit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Sa natitira nating time, meron ho bang may tanong? Question? Dito po sa harapan. Pakihintay lang po yung mic. Dito ho, kay Brother Boy. Dito po na. Good morning po. Morning po. Batay sa ating mga pinag-aralan, yung mga expression na Diyos ko po, Diyos ko dai, oh my God, Sus Mariosep, yun pala labag sa Diyos. Yes. And a short answer is yes. Pero alam ko, I understand na madalas nanggagaling na lang yun sa nakasanayan. But still, we must correct ourselves. Na ibang expression na lang ang sabihin mo. Sabi mo, ay naku po, yun na lang. Kaysa kung ano pa.
na mga, lalo na pangalan ng Panginoon, pangalan ng Panginoong Jesus, ang lumabas sa ating bibig na, alam yun, siya yung sinasamba natin and then lalabas lang ng walang kabuluhan, hindi marapat. At kailangan natin, kung meron tayong kailangan natin pagsisihan kung sakali. Aminin natin, Lord, oo nga, all through my life, I have been using your name, mentioning your name, nung walang kabuluhan. Pag nagulat ako, lalabas ang pangalan mo. So, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo ako maging mapagbantay sa bagay na ito. And again, bantayan natin, tulungan tayo ng Diyos na maging aware tayo sa lumalabas sa ating bibig. So, the short answer is yes, yun po ay kasalanan sa Panginoon. Pero pa ba si Brother Carlo? Ano ba? Good morning po. Morning po. Alam po natin na ang mga kaibigan nating Katoliko is may dagdag ang kanilang mga katuruan. In short, hindi naaayon sa salita ng Diyos. Masasabi po ba natin sa kalagitnaan ng kanilang sermon sa pag-aaral ng salita ng Diyos is nami-misuse nila ang salita ng Diyos? Nami-misuse nila sa kalagitnaan ng sermon nila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nami-misuse po ba nila ang salita ng Diyos sa pag-aaral po nila? Okay, thank you very much, Brother Carlo. Now, siguro, kahit alisin mo yung premise na inilagay natin na sa mga kaibigan natin I can even say even in Baptist churches, in some, if not many Baptist churches, na bubuksan ng salita ng Diyos, babasa ng verse, pero ang i-impose, hindi kukunin ang mensahe ng salita ng Diyos at yun ang ibibigay sa mga tao, kung hindi yung mensahe ng pastor ang isisiksik at gagamitin lamang ang salita ng Diyos. So in that way, dun pa lang na misuse na ang salita ng Panginoon. And ang sabi ng Psalms, He exalted His word above His name. So we must be very, very careful sa pag-handle ng salita ng Panginoon in interpreting, in teaching, and applying God's word. Kaya napaka-ingat ho natin. Isa yun sa mga matinding trabaho. At sabi ni James, be not many masters, so be not many teachers. It doesn't mean na wag kayo maging teacher, pero wag kayo basta-basta. Wag kayo lahat gustuhin maging tagapagturo, sapagkat sabi ni James, they will they will be judged with stricter judgment. Mas may mahigpit na hatol ang Panginoon. Not to damnation, but rather accountability. Yung mga tumatayo bilang mga mangangaral ng salita ng Diyos. But again, I hope nasagot na. Medyo naanuhan na rin. So general, hindi ito limited lang sa Catholic, Presbyterian, Sabbath Day. So even in Baptist churches, ay kailangan nating maging mapagbantay kung yung bang tinuturo. Yes, nakabukas ang Bible, pero yung bang tinuturo ay yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Parang yung prophet, yung false prophet, may sasabihin silang galing sa Diyos, pero hindi naman para galing sa Panginoon. Binubuksan ng Bible, sasabihin nila itong sabi ng Bible, pero hindi naman talaga yun yung sinabi ng Panginoon tungkol doon, o doon particularly sa talatang yun. So, be very, very careful. Meron pa ho ba? Sana lang, or just that? Good morning po, Brother Morning. Paul. About sa prayer, kapag nag-pray, is there, may mali ba kung halimbawa kasi personally, kapag nagpe-pray ako, kapag ini-invoke ko yung pangalan ng Panginoon in different aspects of my prayer. So iba-iba sa iba-ibang pangalan ko ina-address. Like, kapag work ng Holy Spirit, sa Kanya ko ina-address. Is it wrong ba kung iisang pangalan? Halimbawa, nag-pray ako sa name lang ni Jesus, pati yung work ng Holy Spirit per se, is kay Jesus ko ina-address. Is it wrong or hindi naman Okay. Naunawaan kita, Brother Justel, dahil medyo pinagdidaanan ko rin yun, pinag-isipan ko noon. Ang makikita natin primary example sa Bible is praying to the Father
in the power of the Holy Spirit through the name of the Son. At particularly, in the progress ng Revelation, sa New Testament, ang sabi ni Jesus, in my name. So that's why, in obedience sa inutos sa atin ng Panginoong Jesus, we pray in Jesus' name. Now, hindi yun magical word para pag binigay natin sa dulo ay granted na agad. That means we recognize who He is. Sino ba siya? He is the only mediator between God and us. Nagpe-pray tayo in Jesus' name kasi ito lang ang paraan para makarating sa Ama ang ating panalangin. Walang ibang paraan. In Jesus' name, that means we recognize His Lordship sa ating buhay. In Jesus' name, that means we recognize His sovereignty. Kung hindi niya kalooban, hindi mangyayari. Hindi yung prayer natin ang magliliko sa kalooban niya, kung hindi yung prayer natin instrumento para mangyari ang kalooban niya. So again, that's why we pray in Jesus' name. Madalas we pray to the Father. Yun yung mga example na makikita natin maging sa pero hopefully hindi tayo magkaroon ng struggle na para bang in contest. No. Because para bang ito, every prayer is Trinitarian. To the Father, by the power of the Holy Spirit, in the name of the Son. So, whether we mention yung name or not, I hope we recognize yung katotohanan na yun. Now, is it wrong to thank the Holy Spirit for regenerating us? I don't think so. Na dahil yun naman talaga ay gawain na ng banal na Espiritu. Is it wrong to praise the Lord Jesus Christ for being the bread of heaven that came down from heaven, nagkatawang tao siya? I don't think so. Hindi yung masama that in sa ating pagpuri ay nahandoon yung specific na pagpuri natin sa tatlong persona ng Kadiyusan. So hindi naman yun necessarily wrong. Pero yung baka kasi meron tayong thinking, kasi noon parang meron akong thinking, ba't laging ang Ama? Bakit di ko naman but as taught to us in the Scripture, it's Trinitarian, lagi in every prayer, it's to the Father, by the power of the Holy Spirit, in the name of the Son. So they're not in contest. When we pray to God, we pray to the triune God. Always. So I hope may makatulong yung thought na yun. Okay? So thank you very much po. Dito tayo matatapos. At magdadako ho tayo sa ating break time, and after 15 minutes, balik ho tayo para sa ating worship time. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, O Diyos, tunay ka mangha-mangha ka. Kagilagilalas ka, tunay walang ibang kagaya mo. At narito, Panginoon, kami ay napaalalahanan ng patungkol sa iyong pangalan. And Lord, patawad po sa mga pagkakataon na nagagamit, nababanggit namin ang iyong pangalan ng walang kabuluhan, maybe even in religious context, sa aming pananalangin, sa aming pakikipag-usap, or O Diyos, in more casual context, kapag nagugulat o anuman, Panginoon, patawarin mo kami. At nawa, O Diyos, help us to be aware sa mga pagkakataon na sasambitin namin ang iyong pangalan. Ay kahit papano, Panginoon, ay paalalahanan mo kami na maalala namin ang bigat, ang kadakilaan mo, ang value mo, O Diyos. At nawa, Panginoon, ay ilayo mo kami sa paggamit nito ng walang kabuluhan. At muli, ingatan mo po ang iyong buong iglesia. Tulungan mo kami ng mga katotohanan na ito ay hindi magpayabang, kundi lalo magpabanal sa amin. At maging sa aming time ng fellowship at maging ang pagkain, nakakainin, ay magawa namin ito na nagbibigay papuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po. Tuloy mo kami handa sa gawain ng pagsamba. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Break time po tayo, 10:05. Balik ho tayo dito ho sa atin hong bahay dito sa lugar para tayo ay makapag-worship. God bless po.